Ate, sino yung mga kausap mo? Mag-ina yata ang mga yun. May tinatanong lang. Narinig ko nga eh. Sigurado ka ba na alam mo yung papuntang sitio Kabuko? Oo naman. Para kasing mali ang ibinigay mong direksyon eh. Baka mamaya, imbis na makarating sila sa pupuntahan nila eh, lalo pa silang magkandaligaw-ligaw. Tama yung impormasyon na ibinigay ko sa kanila. Ako pa ba? Magkakamali? Nakarating ka na ba sa lugar na yon? Hindi pa. Paano mo nalaman ang pagpunta doon at saan sasakay? Basta, alam ko lang. Sana nagsabi ka na lang na hindi mo alam, kesa nagmarunong ka. Pwede naman sila magtanong sa iba eh. Parang wala ka namang bilib sa akin eh. Alam ko nga ang papunta ron. Lahat naman kasi alam mo eh. Alam ko naman talaga. Ano na naman bang problema mo? Ayoko lang kasi na may mapahamak na ibang tao dahil sa pagmamarunong mo. Ikaw nga eh, lumayo-layo muna sa akin ha, Brianna? Matagal na akong naiimbierna sa'yo eh. Pwede ba yun? Nasa iisang bubong lang naman tayo nakatira. Magkulong ka sa kwarto mo para hindi kita nakikita. Makaalis na nga lang. Ate, saan ka naman pupunta? Wala ka nang pakialam. Ano ba ang problema niya? Para yun lang yung nagagalit na siya. Ang ugaling pabida sa pamilya, sa trabaho at lalo na sa mga okasyon ay nagdudulot din ng masamang impresyon sa mga taong nakapaligid sa atin. Minsan ang mga ginagawa pa natin ay siyang nagdadala ng kapahamakan sa atin at sa mga mahal natin sa buhay. Magandang araw, Miss Gwen. At sa lahat ng mga tagapakinig ng inyong channel. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Brianna. 25 years old at tubong antipolo. Gusto ko pong ibahagi ang karanasan ng aking ate Ashley. May pahintulot po niya na isalaysay ko ang kanyang kwento na may kinalaman sa kababalagan sa inyong channel. Sana magustuhan din ng mga kapwa ko tagapakinig ang istoryang ibabahagi ko na hango sa totoong pangyayari. Matagal nang hiwalay ang mga magulang namin. Mas pinili namin ni Ate Ashley ang tatay namin dahil bukod sa alam namin na mamahalin at aalagaan niya kami, mas may kakayanan din siya na buhayin kami. Sa ngayon may sarili ng pamilya ang nanay namin, pero wala silang anak ng kinakasama niya. Paminsan-minsan nabibisita namin siya ng kapatid ko dahil malapit lang naman ang tinitirhan nila. Dumating na ba si Itay? Hindi pa. Tumawag siya kanina na gagabihin daw. Nagaya daw yung katrabaho niya sa bahay noon dahil birthday. Ay nako, mabuti naman. Akala ko, mauunahan ako ng pag-uwi ni Itay eh. Bakit ngayon ka lang kasi ate? Sabi mo sandali ka lang. Pauwi na nga sana ako. Kaya lang, nakasalubong ko yung dati kong kaeskwela. Ayun, niyaya muna akong magkape. Nagpaplano na pala silang magpakasal nung boyfriend niya. Talaga? Nakarating na ba yung kaibigan mong yun dito sa bahay? Naalala ko kasi mahilig ka magdala ng mga kaibigan at classmate mo dito sa bahay. Oo yata. Minsan nakarating na siya rito. Nabanggit nga niya na simple lang ang kasal na gusto nila dahil meron silang pinaglalaanan ng pera nila. Nagbigay ako ng suggestion para makatipid sila. Kaya napasarap ang kwentuhan namin. Ano naman ang alam mo sa paghahanda ng kasal? Lahat na lang talaga alam mo, no? Hoy, marami akong alam pagdating sa paghahanda sa kasal, no? Laking pasasalamat nga niya dahil nagkita kami. Kundi, namumroblema pa rin siya sa paghahanda niya. Sabi ko nga, tawagan lang niya ako kung meron pa siyang gustong malaman . Sigurado, ikaw na naman ang bida. Kesa naman sa maging kontrabida. Wala namang masama, basta talagang alam mo ang sinasabi mo. Ano nga pala ang ulam natin na niluto mo? Inadobo ko na yung natirang karne ng baboy sa freezer. Ay, bigla akong nagutom. Maghain ka na. Gusto ko nang maghapunan. Hindi na ba natin hihintayin si Itay? Sabi mo nga, mamaya pa siya. Baka nga hindi na rin yun makapaghapunan . Dahil lasing na siyang uuwi. Sige, maghahain na ako. Bata pa lang kami, bibo na si Ate Ashley kaya maraming natutuwa sa kanya. Hindi siya nauubusan ng tanong at mga kwento. Kabaliktaran niya ako na tahimik. Magsasalita lang kapag merong nagtatanong. Hanggang lumaki kami, ganun pa rin siya.
Yun nga lang maraming naiinis sa kanya. Kahit hindi siya tinatanong, sumasagot siya at lahat alam niya. Gusto rin niya lahat ng atensyon ng mga tao sa kanya lang. Bilang kapatid, inuunawa ko na lang siya kahit may mga oras na naiinis na rin ako. Tumigil na rin ako sa pag-iimbita ng mga kaibigan ko dahil siya lagi ang pumapapel. Pakiramdam ko na babaliwala ako. Tulog pa ba ang ate mo? Opo, Tay. Anong oras po kayo nakauwi kagabi? Pasado 12:00 na siguro yun. Parang gising pa ang ate mo eh. Bukas pa kasi ang ilaw niya nung dumating ako. Sigurado po yun. Sanay talaga si ate sa puyatan eh. Wala ba nababanggit ang ate mo kung kailan ulit siya magtatrabaho? Naghahanap naman po siya eh. Hindi pa nga lang siya tinatawagan. Kahit po ako, nag-a-apply na rin. Ay, hindi naman sa minamadali ko kayong magkaroon ng trabaho, anak. Kaya lang kasi, 1 taon na lang magre-retiro na ako sa trabaho. Gusto ko lang kasi na nasa maayos na kayong kalagayan. Naiintindihan naman po namin kayo ni ate. Huwag po kayo mag-alala. Bago pa kayo magretiro sa trabaho nyo stable na kami ni ate. Salamat, anak. Nag-almusal ka na ba? Opo, ipaghahain ko na po kayo. Siya nga pala, nabalitaan niyo na ba ng ate mo yung nangyari doon sa mag-inang Dayo? Natagpuan daw na wala ng buhay. Nagkamali daw ng pinuntahang lugar dahil yun daw ang itinuro nung napagtanungan. Sino po ang nagsabi sa inyo at kailan niya nangyari? Ang ninong Nelson mo nagsabi. Kasama ko siya kagabi sa inuman. Saan daw po ba pupunta ang mag-inang yun? Sa sitio Kabuko daw. Napunta naman sila sa sitio Bato. Palagay ng iba, baka daw na hold up ng sinakyan na tricycle. Di ba nga, liblib na lugar na yun? Kawawa naman po pala sila. Oo nga eh. Tanga naman kasi yung napagtanungan. Bakit maling impormasyon yung ibinigay? Baka hindi rin po alam at nagmamarunong lang. Kaya kayo magkapatid, ha? Huwag kayong magpapagabi sa labas. Delikado na ang panahon ngayon. Ang pinaka-late ko naman po ng uwi 6:00 kapag may lakad ako. Dapat po si ate ang pagsabihan ninyo. Pagsasabihan ko nga rin ng ate mo mamaya. Akala yata niya hindi ko alam na gumagala siya kasama ng mga kaibigan niya at gabi na umuwi. Kain na po kayo. Isasalang ko lang po ang mga marurumi nating damit sa washing machine. Matindi ang kabang nararamdaman ko mula nung banggitin ni Itay ang mag-inang natagpo ang wala ng buhay. Hindi kaya yun ang mag-inang kausap ni Ate Ashley? Nang hindi na ako nakatiis, pinuntahan ko na si ate sa silid niya. Yun nga lang humihilik pa rin siya. Siguradong mamayang hapon pa siya gigising. Lumabas na lang ako at tinuloy ko na ang pag-aayos ng labada. Ang Itay naman nagpaalam na lalabas muna. May kailangan lang daw siyang puntahan. Nang araw kasi na yon, day off niya at lagi talaga siyang lumalabas kapag walang pasok. Itinuon ko na lang ang atensyon ko sa ginagawa ko. Mabuti naman ate, gising ka na. Anong ulam? Nagugutom na ako eh. Nagprito lang ako ng galunggong. Umalis na naman ba si Itay? Oo. Siya nga pala ate. May sasabihin ako sa'yo. Kanina pa nga kita hinihintay magising eh. Anong sasabihin mo? Naalala mo ba yung mag-ina na nagtanong sa'yo nung minsan ate? Kung saan ang sitio, Kabuko? Oo. Anong tungkol sa kanila? Sabi ni Itay, natagpuan daw ang katawan nila na wala ng buhay. Sa sitio Bato daw sila napadpad, hinala ng mga tao. Baka hinold up na nasakyan nilang tricycle driver. Sigurado ka ba dyan? Oo ate, naligaw ang mag-ina dahil mali ang ibinigay mong direksyon. Alam mo naman ang kumakalat na balita tungkol sa sitio Bato, di ba? Doon nakatira ang lahat ng mga halangang kaluluwa. Ano? Baka naman nagkakamali ka lang sa balitang nasagap mo. Baka ibang mag-ina yun. Kung hindi ka naniniwala, si Itay na lang ang tanongin mo. Siya naman kasi nagsabi sa akin kanina eh. Loka ka ba? Ayokong malaman niya na ako ang napagtanungan ng mag-inang yun. Hindi mo naman kasi talaga alam ang tinatanong ng mag-ina. Nagmagaling ka lang. Alam ko nga no. Baka sila lang ang naligaw. Dahil hindi nila sinunod ang sinabi ko.
kung saan sila dapat sumakay. Sila pa talaga ang sinisi mo. Patay na nga sila eh. Alangan namang sisihin ko ang sarili ko. Ikaw kasi kahit hindi mo alam, nagmamarunong ka masyado. Pwede ba, Brianna? Wala ka ng bukang bibig kundi yan. Talaga naman kasi na marami akong alam. Hindi lang ako nagmamarunong. O sige na, lahat na alam mo. Binabalaan kita, Brianna, ha? Huwag na huwag mong sasabihin yun kay Itay o sa kahit kanino. Dahil kung hindi, mananagot ka sa akin. Kahit naman hindi yun sabihin sa akin ni Ate Ashley, wala naman akong balak sabihin sa tatay namin ang tungkol sa bagay na yun. Kahit minsan nakakainis na ang ugali niya, hindi ko pa rin magagawang ilaglag siya. Yun na rin naman ang huling beses na napag-usapan namin ang tungkol sa bagay na yun. Gaya ng ibang balita, kusa na rin naman nakalimutan ang pangyayaring yun sa mag-ina. At ang kapatid ko, gaya ng dati, bida na naman sa usapan. Kasalukuyan kaming nasa birthday party ng pinsan namin. Ate, huwag mo namang agawan ng eksena birthday celebrant. Ano bang ginagawa ko, ha? Nagsasaya lang naman ako, ha? Party to, di ba? Lahat na lang kasi nasa iyo ang atensyon. Dinig na dinig yung boses mo sa kabilang lamesa eh. Kasalanan ko ba kung di hamak na mas maganda ako sa pinsan nating may birthday, ha? Kaya nasa akin ang lahat ng atensyon ng mga bisita. Hindi lang yun. Alam mo ang isa nating pinsan ng MC. Bakit naman inagawan mo siya ng trabaho? Napakalamya niyang mag-host eh. Walang kabuhay-buhay. Mabuti nga, ako na ang gumawa. Di sumigla ang party. Siya ang kinuha ni Ate Joyce na mag-MC sa birthday party niya eh. Gusto mo bang sumama ang loob ng mga pinsan natin sa'yo, ha? Sila na nga ang ginagawa ng pabor. Sila pa ba ang sasama ang loob? Baka gusto mong ikaw na lang din na mag-serve ng pagkain at inumin. Total lahat na gusto mong gampanan eh. Hoy Brianna, ano ba ang problema mo, ha? Panira ka ng gabi ko eh. Makaramdam ka naman sana. Kanina ka pa tinitignan ng masama ng mga pinsan natin. Sana pala, hindi na ako pumunta rito. Ayaw naman pala nilang nandito ako eh. Matuto ka naman kasing lumugar. Oo na! Diyan ka na nga! Naiiling na lang ako habang sinusundan ng tingin ng papalayong si Ate Ashley. Kaya ko lang naman siya napagsasabihan dahil sa mga sinasabi ng mga pinsan namin sa kanya. Binansagan na nga siya ng isang tiyahin namin na pabidang ate. Dahil siya ang mas matanda sa aming lahat pero siya na lang ang laging iniintindi dahil sa pag-uugali. Nang lumalalim na ang gabi, isa-isa na rin nag-alisan ng mga bisita. Maging ang pinsan naming may birthday nagpaalam ng magpapahinga. Nagpaalam na rin akong uuwi. Iniwan ko na ang ate ko na abala pa sa pakikipagkwentuhan sa ibang bisita. Umuwi ka na pala, hindi ka man lang nagpaalam. Busy ka pa kasi eh. Ayoko masira ang gabi mo. Napansin mo ba yung kausap ko kanina, ha? Yung matangkad na may dimple. Ang gwapo niya, no? Raven yata ang pangalan niya. Yun ang nanliligaw kay Ate Joyce. Ah, talaga? Bakit wala naman siyang binabanggit kanina na nanliligaw siya kay Joyce? Bakit naman kailangan niyang banggitin sa'yo? Siyempre sa kanila na lang yun. Ang ibig kong sabihin, bakit buong gabi sa akin lang siya nakadikit? Hiningi pa nga niya ang Facebook ko eh. Ate, pwede bang wag mo nilang siyang pansinin pa? Baka mamaya niyan, magkaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan ni Ate Joyce. Teka nga, bakit ba si Joyce ang inaalala mo? Ako ang kapatid mo. Ang sa akin lang naman, ayokong magulong samahan natin. Nasa mga pinsan naman natin yun eh. Marami na silang issue sa'yo. Kahit mga tiyahin natin, hindi na maganda ang tingin sa'yo eh. Huwag mo na sanang palalain pa. Basta, wala akong pakialam kung ano man ang opinyon nila sa akin. Ang tigas talaga ng ulo mo. Wala rin akong pakialam kung kampi ka sa kanila kesa sa akin na kapatid mo. Siyempre, sa'yo ako kampi. Dadalawa na nga lang tayo eh. Pababayaan pa ba kita? Ayoko lang kasing konsintihin ang mga mali mong ginagawa. Ay, nako. Ano ba ang gusto mong gawin ko? Iwasan mo na lang si Raven. Oo na, sige na. Hindi ko na lang siya papansinin kapag nag-chat siya sa akin. Ay, salamat naman at nakinig ka rin sa akin sa unang pagkakataon.
Matulog na nga tayo. Inaantok na ako eh. Bukas na lang ulit tayo magkwentuhan. Nakahinga naman ako ng maluwag. Akala ko mahihirapan akong pakiusapan ng kapatid ko. Kahit kasi ang mga tiyahin namin kanina kung ano-ano ang pinupukol na masasamang salita kay ate. Ipinagtanggol ko naman siya. Kaya lang pati ako nakatingim ng hindi magagandang salita. Ipinagdasal ko na lang ang mga naganap kanina at mga kamag-anak namin na sana wag nang lumala. Kinabukasan tanghali na ako nagising. Wala na rin sa bahay si Itay. Inaasahan ko na matagal pagigising si Ate Ashley. Pero nagulat ako na ilang sandali lang bumangon na rin siya. Bakit ang aga mong gumising? May lakad ka ba? Mamaya pa naman, pagkatapos magtanghalian. Gumising lang ako para tulungan ka sa gawaing bahay bago ako umalis. Himala yata. Kailan ka pa nagka-interes sa mga gawaing bahay? Wala naman sigurong masama, di ba? Tsaka, ako na nga palang magluluto ng pagkain natin. Sige, ikaw ang bahala. Magwawalis lang ako sa labas ng bahay. Hindi pa man ako natatagalan sa labas ng bahay, tinatawag na ako ng kapatid ko. Tinatanong niya kung saan nakalagay ang mantika, asin at mga rikado. Pumunta ako sa may pinto ng kusina at saka sumilip. Hindi naman ganun kalaki ang kusina natin para hindi mo makita ang mga hinahanap mo. Buksan mo ang mga cabinet. Nandyan lahat mga kailangan mo. Salamat sis. Hindi naman kasi ako laging nandito sa kusina eh. Pwede mo naman kasing hanapin kaysa magtanong na magtanong. Oo na. Ano ba yan? Binubukbok na pala ang mga cabinet dito. Dapat pinapalitan na ito ng Itay. Sinabi ko na yan kay Itay. Medyo mahal daw kung papalitan ng buong cabinet pero gagawa na lang siya ng paraan. Sobrang tagal na kasi nito eh. Mga bata pa tayo nung ipinagawa ni Itay ito. Ibig lang sabihin matibay ang gawa niyan. Maiwan na nga kita. Itutuloy ko ng ginagawa ko sa labas. May ilang beses pa akong tinawag ni ate bago ko na ituloy ang ginagawa kong pagwawalis. Patapos na ako noon nang maramdaman kong parang merong nagmamasid sa akin. Pag-angat ko ng mukha ko, isang matandang babae ang nakatingin sa akin. Nang mapansin niyang nakatingin ako sa kanya, bigla na lang siyang tumalilis ng alis. Sino kaya ang matandang yun? Kanina pa kaya siya nakatingin sa akin? Bahagya pa ako nagulat nang tawagin ako ni ate para kumain na. Habang nasa hapagkainan, kinuwento ko sa kanya ang tungkol sa matandang nakita ko. Baka magtatanong sana sa'yo. Tapos, nagbago ang isip, kaya umalis na lang. Sa tingin ko kasi matagal na siyang nakatingin sa akin kanina. Tapos, kakaiba ang pagkakatitig niya. Ewan ko ba? Bigla kasing nagtayuan ang mga balahibo ko sa batok kanina. Kalimutan mo na ang matandang yun. Hindi mo naman na siya makikita ulit eh. Oo nga, unang beses kasi nangyari sa akin Medyo kinabahan ako. Ay nako, kita pa rin nga ang pag-aalala sa mukha mo eh. Mamaya lang wala na to. Ay, siya nga pala. Ikaw nang bahala sa pinagkainan natin ha. Mag-aayos na kasi ako eh. Akala ko ba mamaya ka pa aalis? Kasi tumawag kanina yung kaibigan ko habang nagluluto ako. Na kung pwede agahan na lang namin ang pagkikita ngayon. Basta wag ka lang magpapaabot ng gabi. Alam mo naman na delikado na ang panahon ngayon. Yun nasabi ng Itay. Madilim na siguro ako makakauwi. Pero hindi naman ako aabuti ng hating gabi. Tatawag na lang ako sa'yo. Okay, sige. Mag-iingat ka. Ikaw ba, Brianna? Hindi ka ba naiinip dito sa bahay? Lagi ka na lang nakakulong dito eh. Akala mo lang hindi ako lumalabas. Pero pumupunta ako sa bahay ng mga pinsan natin. Mabuti ka pa. Kasundo mo ang mga yun. Mababait naman sila Kailangan mo lang matutong makisama. Magaling naman akong makisama. Sila lang naman tong maraming issue sa akin eh. Huwag na nga natin yan pag-usapan. O sige, baka masira pa ang araw ko. Maiwan na kita ha. Tapos na naman na akong kumain eh. Dahil wala nang kasalo, nawalan na rin ako ng ganang kumain. Inubos ko na lang ang nasa plato ko at saka na ako nagligpit. Si Ate Ashley naman makalipas ang kalahating oras na pag-aayos sa sarili, nagpaalam ng aalis.
Iginugol ko naman ang oras ko sa paghahanap ng trabaho online. Umaasa akong sana matanggap na ako kahit maliit lang ang sahod. Hanggang mapagod, umidlip muna ako. Malapit na nun dumilim nang magising ako. Maaga rin dumating ang itay ng araw na yun. Ang ate mo, Umalis po siya kanina. Sabi ko wag magpapagabi. naghahanap kasi ng accountant yung kaibigan ko. Baka gusto niya mag-apply. Matagal na po naghahanap ng trabaho si ate. Sigurado susunggaban niya na yan. Sana nga tanggapin niya ang trabaho kahit hindi ganun kalaki ang sahod. Gusto ko na kasi maging abala na siya sa trabaho para hindi siya pinag-iinitan ng mga tiyahin niyo. Meron po bang sinasabi ang mga kamag-anak natin kay ate? Oo kinausap ako ni Tita Rose mo. Pangaralan ko raw ng magandang asal ang ate mo. Para namang kay babait ng mga anak niya. Si ate Joyce lang naman po ang mabait sa mga anak niya. Hindi ko alam kung anong problema nila sa ate mo. Magaling naman siya makisama. Dahil ba dun kailangan nilang sabihan ng pabida ang kapatid mo? Kasi po tay, minsan sumusobra na rin po si ate Ashley sa ginagawa niya. Yung ugali po niyang yun ang dahilan kung bakit siya natanggal sa trabaho dati. Ha? Akala ko ba'y kusa siyang umalis dahil toxic ang mga katrabaho niya? Lahat na daw pinapagawa sa kanya kahit hindi na niya trabaho. Yun lang pong dahilan niya sa inyo para hindi kayo magalit. Kuya po ng classmate kong nagpasok sa kanya doon kaya ko po nalaman. Siya po ang toxic sa mga katrabaho niya. Ikaw ba'y may problema din sa ugali ng ate mo? Minsan po, kaya pinagpapasensyahan ko na lang po siya. Kahit ano naman po ang mangyari, kapatid ko pa rin po siya eh. Tama yan. Kahit ikaw ang mas bata, kung ikaw naman ang masigit na nakakaunawa, intindihin mo na lang ang ate mo. Kakausapin niyo po ba? Hindi ko pa nga alam Kaya lang sabi ng Tita Rose mo, galit daw ang mga pinsan niyo sa ate mo. Ano ba kasi nangyari sa birthday ni Joyce? Marami po tay. Hindi niyo lang po napansin kasi late na kayo dumating. At ang mga pinsan ninyong lalaki ang kausap ninyo noon. Kaya hindi niyo po napansin ang tensyon. Kaya nga sabihin mo sa akin. Una po, kinuha niya po ang atensyon ng mga bisita. Imbis na ang atensyon nila na kay Ate Joyce. Inagawan din po niya ng mic ang isa naming pinsan. At siya ang naging MC nung gabing yun. Para nga pong siya ang may birthday Kinausap po ako ng mga pinsan namin, kaya pinagsabihan ko po siya nung gabi na yon. Kaya lang, nagtalo lang kami. Kaya pala maaga kang umuwi nung gabing yun. Sa tingin ko po tay, nasira ni ate ang gabing yun ni Ate Joyce. Baka po yun ang dahilan kung bakit nagagalit si Tita Rose. Sa sobrang kaabalahan ko rin sa trabaho, hindi ko na kayo nasusubaybayan. Pasensya ka na anak ha. Hindi naman po kayo nagkulang sa amin. Baka po yun na talaga ang ugali ni ate. Nakuha niya sa nanay niyo ang ugali niyang yon at sa akin naman ang ugali mo. Sana po magbago na si Ate Ashley. Masakit din po kasi sa akin ang mga sinasabi nilang hindi maganda Kapag may ginawa o may nagalit ulit sa ate mo, sabihin mo sa akin ha. Ako na ang bahalang umayos. Opo tay. Nagluluto pa lang ako nang tumawag si Ate Ashley na pauwi na. Pero wag na raw namin siya hintayin sa hapunan dahil busog pa naman siya. Hanggang makatapos na lang kami ng hapunan, hindi pa rin siya nakakauwi. Patingin-tingin na rin si Itay sa orasan sa dingding. Nang hindi na makatiis, sumilip na siya sa bintana. Kanina pa nagsabi na pauwi na raw siya pero hanggang ngayon wala pa rin. Ngayon lang naman po nangyari ang ganito. Kapag kasi tumatawag si ate na pauwi na, madalas nasa kanto na siya at nag-aabang niya ng tricycle. Tawagan mo nga ulit ang ate mo. Nag-chat na po ako sa kanya pero tatawagan ko na rin. Hindi po kaya meron lang siyang dinaanan? Maaga pa naman kung tutuusin. Sana tumawag uli siya kung malilate siya ng uwi. Ayaw pong sagutin ni ate. Lalabas muna ako. Dito ko na lang siya hihintayin. Ilang beses pa akong tumawag pero puro ring lang ang naririnig ko sa kabilang linya. Sumilip din ako sa labas ng bintana. Nakita ko din si Itay na hindi mapakali at palakad-lakad.
Nang malobat ang cellphone ko, tinigil ko na ang pagtawag. Lalabas na sana ako ng bahay para samahan si Itay na makarinig ako ng humintong tricycle sa tapat namin. Pagsilip ko sa may bintana, si Ate Ashley ang dumating. O tay, bakit po kayo nandito sa labas ng bahay? Kanina pa kasi kami nag-aalala sa iyo eh. Sabi mo kasi pauwi ka na. Pauwi na naman po talaga ako eh. Kaya lang po, nasira yung sinasakyan kong tricycle. Lahat po ng dumadaan eh, punuan ng sakay. Sana nag-reply ka man lang o tumawag ulit. Pasensya na po tay ha. Nasa bag ko kasi yung cellphone ko eh. Hindi ko na po talaga inilabas to. Dahil mahirap na. Lalo na nasa nakakatakot na lugar po ako. Nag-iingat lang naman po akong ma-hold up. Kumain ka na ba? Opo. Tara na sa loob. Meron din kasi akong sasabihin sa iyo. Ako na nagbukas ng pinto nang malapit na sila. Nakahinga naman ako ng maluwag nang makita kong ayos na si ate. Nang sulyapan ko si Itay, maaliwalas na ang mukha niya. Hindi katulad kanina na bakas ang pag-aalala. Baka nagugutom ka, ate. Ipaghahain kita. Huwag na sis. Busog pa ako eh. Titingnan ko mamaya kung magugutom ako. Ano nga po palang sasabihin niyo sa akin, Tay? Naghahanap kasi ng accountant ang kaibigan ko. Baka gusto mong tanggapin ang trabaho. Yun nga lang, maliit ang sahod kumpara sa dati mong pinapasukan na company. Sige po, Tay. Susubukan ko. Naiinip na rin po kasi ako dito sa bahay eh. Tatawagan ko ng kaibigan ko ngayon. Maiwan ko na muna kayo, ha? Talaga bang nasiraan lang ang sinasakyan mong tricycle? Ang totoo niyan, may nangyari. Ano naman? Habang namamasyal kami ni Raven, may biglang matandang lumapit sa amin. Hindi ko maintindihan ang sinasabi niya. Tapos nung nasa paradahan na ako ng tricycle, nagpakita na naman siya. Mabuti na lang, hindi pa umaalis si Raven. Nagpalipas muna kami ng oras hanggat hindi umaalis ang matandang yun. Sandali lang, ate. Magkasama kayo ni Raven? Akala ko ba, ate, nag-usap na tayo? Naiiwasan mo na lang siya alang-alang kay Ate Joyce. Ang kulit niya eh. Tsaka wala namang masama kung makikipagkaibigan siya sa akin eh. Ate naman, hindi na maganda ang tingin ng mga kamag-anak natin sa'yo. Wala akong pakialam sa kanila, no? Kailangan nating makisama para kapag nangailangan tayo ng tulong, pwede natin silang malapitan. Itaga mo sa bato, Brianna. Hindi ako hihingi ng tulong sa kanila. Huwag ka sana magsalita ng tapos, ate. Mabuti pa nga siguro. Putulin na natin ang koneksyon sa kanila eh. Sinasabi mo lang yan dahil kay Raven. Hindi mo man lang naisip ang mararamdaman ng pinsan natin. Sinabi na ni Raven na wala na siyang interest kay Joyce. Mas di hamak daw kasi akong maganda. Pala kaibigan at nakasundo ko agad ang mga kaibigan niya. Hindi katulad ng pinsan natin. Masyadong mahiyain. Oh, bakit ka na naman umiiling-iling dyan? Wala. Hindi ko kasi alam kung hanggang kailan kita may pagtatanggol eh. Hindi mo naman ako kailangang ipagtanggol. Kaya ko ang sarili ko. Hindi na lang ako sumagot. Isa pa sa ugali ni ate ang hindi nagpapatalo kahit siya ang mali. Ilang sandali pa bumalik na si Itay na abot tenga ang ngiti. Masama naman ang tingin sa akin ni ate na parang winawarningan ako. Nakausap ko na ang kaibigan kong si Ronnie. Bukas daw ng 9:00 ng umaga, pumunta ka na sa opisina niya, anak. Sige po, Tay. Pupunta po ako bukas. Matutulog na po ako, Tay. Inaantok na po kasi ako. Ang aga pa para matulog, ah. Mabigat po kasi ang pakiramdam ko eh. Itutulog ko na lang po ito, Tay. Sige. Magpahinga ka na nga. Mag-uusap lang kami ng ate mo. Good night po sa inyo. Ano kaya ang problema ng kapatid mo? Bigla siyang tumamlay eh. Baka nga po inaantok lang. O di kaya po naiinggit. Dahil magkakaroon na ako ng trabaho. Hindi naman kasi pwede ang kursong natapos niya sa trabahong inaalok sa iyo ng kaibigan ko. Tsaka bata pa naman po siya. Makakahanap din siya. Oo nga. Paano? Magpahinga ka na rin. Sige po, Tay.
Pinili na rin ni Itay na wag banggitin kay Ate Ashley ang tungkol sa mga reklamo sa kanya ng mga tiyahin namin. Umaasa kasi siya kapag nagkaroon na ng trabaho ang kapatid ko, magbabago rin ang ugali nito. Naisip niyang sa edad na 25, isip bata pa rin si ate. At hindi pa rin marunong magsaalang-alang sa nararamdaman ng ibang tao. Kinabukasan sinadya ko na tanghali na bumangon. Paglabas ko ng kwarto, wala na si ate at Itay. Hindi na talaga nag-aagahan si Itay sa bahay dahil libre naman ang almusal sa kumpanyang pinapasukan niya. Si ate naman madalang lang yung magluto. Dahil mag-isa lang naman ako, bumili na lang ako ng pandesal sa bakery na malapit lang sa amin. Pauwi na ako na makasalubong ko ang isang matandang babae. Parang pamilyar po kayo sa akin. Pasensya ka na, iha ko, natakot kita. Tama! Kayo yung matanda nung isang araw. Medyo natakot nga po ako sa inyo dahil sa paraan ng pagtitig ninyo sa akin. Taga rito rin po ba kayo? Nakatira ako sa sitio Kabuko. Araw-araw lagi talaga ako naglalakad para makalimot. Pasensya na po kayo, Lola. Tawagin mo na lang akong Lola Felipa. Lola Felipa. Bakit po gusto ninyong makalimot? Dahil sa nangyari sa anak ko at apo. Ano pong nangyari sa kanila? Natagpuan silang patay sa tabing daan malapit sa kabilang sitio. Papunta sana sila sa bahay ko eh. Yun ang unang beses na makikita ko sana ang aking apo. Anak at apo niyo palang naging biktima ng hold-up. Nahuli na po ba yung suspect? Hindi pa, iha. Hindi na rin ako umaasa pa. Sa mga tulad naming mahihirap, wala naman talagang hustisyang nakakamit eh. Lola, tara po muna sa loob ng bahay namin. Kumain muna kayo. Hindi na, iha. Salamat na lang. Pauwi na rin naman ako sa amin eh. Kung ganun po ipapara ko na lang po kayo ng tricycle. Wala akong dalang wallet, iha. Maglalakad na lang ako gaya ng ginagawa ko. Huwag na po kayo mag-alala. Ako na po ang magbabayad. Gusto ko lang pong makauwi kayo ng ligtas sa bahay ninyo. May kasama po ba kayo sa inyo? Oo, iha. Meron naman. Ayan na po ang tricycle, Lola. Sumakay na po kayo. Manong, ito po ang bayad ni Lola ha. Pakibaba po siya sa mismong bahay niya. Salamat sa'yo, iha. Pagpalain ka sa kabaitan mo. Mag-ingat po kayo, Lola. Tinanaw ko pa ang papalayong tricycle na sinasakyan ni Lola Felipa. Hindi ako umaalis sa kinatatayuan ko hanggat nakikita ko pa ito. Sa di kalayuan, nakatanaw pala sa akin si Tita Rose. Akmang papasok na ako sa gate namin nang tawagin niya ako. Tita Rose, kayo po pala. Nasaan na ang pabida mong kapatid, ha? Umalis po siya kanina para mag-apply ng trabaho. Pakisabi sa kanya wag na siya ulit tutungtong sa pamamahay namin kahit may okasyon. Bakit naman po? Alam ko na mabait ka, pero hindi ang ate mo. Alam na namin na nagkikita sila ni Raven. Masyadong nasaktan ng anak ko dahil sa ginawa niya. At maging nung birthday nito. Pasensya na po, Tita Rose, sa mga ginagawa ni ate. Wala na tayong magagawa. Hindi na naman siya magbabago eh. Pinagsasabihan naman po namin siya ni Itay. Siya nga pala. Huwag ka basta-basta makikipag-usap sa mga hindi mo kilala. Nakita kasi kita na nakikipag-usap dun sa matanda. Baka yun pa ang magdala sa inyo sa mas malaking kapahamakan. Naging palaisipan sa akin ang mga sinabi ni Tita Rose. Biglang sumagi sa akin na matandang babae. Mukha naman siyang mabait. At bakas pa ang matinding lungkot sa kanyang mga mata. Bigla ko naisip kung alam kaya nito na may kinalaman ng kapatid ko sa pagkapahamak ng mag-ina. Nalungkot din ako dahil nagkaroon na ng lamat ang relasyon namin kay na Tita Rose dahil sa ginawa ni Ate Ashley. Kung hindi na pala welcome ang kapatid ko sa bahay nila, mapipilitan na rin akong wag dumalo kahit imbitahin pa nila ako. Mas lalo ko tuloy minadali ang paghahanap ng trabaho. Parang ayoko na kasing mamalagi sa bahay dahil lalo lang ako mag-iisip. Aba mukhang masaya ka yata ngayon ha?
Natanggap na po ako sa trabaho, Tay. Nakapasa po ako sa interview kanina. Masaya ako para sa iyo, anak. Ano magiging trabaho mo? Sa call center po, Tay. Katulad ba yan ng trabaho ng pinsan mong si Kay? Opo, Tay. Balita ako malaki sahod dyan Kaya lang laging puyat. Ayos lang, Tay. Hindi naman ako laging panggabi eh. Kahit papano panatag na ako kapag nagretiro na ako. Baka kasi hindi sumapat ang pensyon ko sa ating tatlo. Sabi ko naman po sa inyo, huwag niyo na kaming alalahanin ni Ate Ashley. Ay siya nga pala, birthday ng tito mo sa linggo. Pwede ba na kapag lumabas ka pakibili mo ako ng paboritong alak niya? Yan kasi yung regalo ko Tay, inimbita po ba tayo? Hindi naman tayo ibang tao para hintayin pang imbitahan. Lagi naman tayong pumupunta sa kanila kapag may okasyon. Kasi po, Tay, nakausap ko si Tita Rose nung isang araw. Si ate ang hinahanap po niya, pero ako kasi ang nakita niya sa labas. Meron ba siyang sinabi? Hindi na daw po pwedeng pumunta si ate sa kanila kahit may okasyon pa. Nalaman po kasi nila na nagkikita si ate at si Raven na naniligaw kay Ate Joyce. Ano bang kinagagalit nila? Nanliligaw pa lang naman pala yung lalaki sa pinsan mo Sa kwento po kasi ni Ate Joyce sa amin, balak na niyang sagutin si Raven sa birthday niya. Kaya lang po, wala nang ginawa si ate kundi umeksena. Hindi kasalanan ng kapatid mo kung bakit nabaling sa kanyang atensyon ng Raven na yun. Napakababaw naman ang kinagagalit ng tiyahe mo. Sa tingin ko po, nagpatong-patong na lang ang inis nila kay ate. Kung ayaw nilang papuntahin ng ate mo, hindi na rin tayo pupunta kahit kailan. Yun naman po talaga ang tama. Tita Rose mo, nakikisali sa isyo imbis na paliwanagan si Joyce. Para namang mauubusan ng lalaki ang anak niya. Bali wala naman kay Ate Ashley ang nalaman. Samantala nung dumating ang araw ng linggo, ang daming chat sa akin ng mga pinsan ko kung nasa na daw ako. Sinabi ko na lang sa kanila na hindi ako makakapunta. Ilang beses din ako nagsorry sa kanila. Mga ganung okasyon lang naman kasi kami nagkakasama. Lalo na pare-pareho na kaming abala sa trabaho. Siguro, kinukulit ka na ng mga pinsan natin Oo, yun lang kasi ang pagkakataon naming magbanding Pwede ka namang pumunta kung gusto mo. Hindi na lang, ayoko rin namang magalit si Itay. Ang dami pa nilang dahilan. Pero ang totoo niyan, natatakot lang sila na masapawan ko na naman. Sumusobra ka naman kasi sa pagiging pabida mo Kahit hindi ka kinakausap, sabat ka ng sabat. Kahit ng mga bata pa tayo, ganyan ka na. Noon, nakakatuwa ka. Pero ngayon kasi hindi na Alam mo, sumasabat ako dahil alam ko ang pinag-uusapan. Oo, alam mo. Kaya nga napahama ka mag-inad ng dahil sa'yo. Bakit ba kailangan mo na namang ipaalala ang bagay na yan, ha? Dahil nakilala ko si Lola Felipa. Siya ang ina at lola nung hinold up na mag-ina. Ano? May sinabi ka ba sa kanya, ha? Huwag ka mag-alala. Wala akong binanggit na kahit ano. Mabuti naman. Tsaka, hindi naman ako ang pumatay sa kanila. Kung hindi ka magbabago, mas marami ang maiinis sa'yo at mapapahamak. Pwede ba, Brianna? Total naman may trabaho na tayo pareho. Huwag mo na nga akong pakialaman. Mag-focus ka na lang sa trabaho. At ganun din ako. Ganun na nga ang ginawa ko. Bihira na rin kami magpansinan sa loob ng bahay. Wala naman napapansin ang aming ama dahil abala rin siya sa trabaho. Palaging nag-overtime si Itay dahil katuwiran naman niya. Ilang buwan na lang magre-retiro na rin siya. Lihim din ako nakikipagkita sa mga pinsan ko. Namimiss ko kasi ang bonding namin na parang magkakaibigan. Dahil hindi nagkakalayo ang mga edad namin. Hindi ko lang akalain na katagalan mabubuko ko ni ate. Akala mo yata, hindi ko malalaman. Lihim kayong nagkikita ni Joyce sa labas. Ate, Huwag ka nang magtangkang magsinungaling. Nakita ko kayo sa isang fast food. dati pa naman namin yung ginagawa Sila ang masasabi ko na malalapit kong kaibigan. Di ba nga? Ang sabi ni Itay, lumayo ka na sa kanila. Ipapaliwanag ko kay Itay.
Alam ko maiintindihan niya ako. Sige, tingnan natin. Sabay pa kami napalingon ni Ate Ashley nang bumukas ang pinto at pumasok si Itay. Salubong naman ng kilay ng aming ama dahil sa nadatnan niyang parang nagtatalo kami. Nagtatalo ba kayong magkapatid? Ito po kasing si Brianna eh. Nahuli kong nakikipagkita sa mga pinsa namin. Alam naman niyang pinagbawalan niyo siya. Pero sige pa rin ang pakikipagbanding sa mga yun. Ako ang kapatid mo. Pero sa kanila siya kumakampi. Totoo ba ang sinasabi ng ate mo? Hayaan niyo po ako magpaliwanag, Tay. Ay sige, makikinig ako. Alam niyo naman po na mula pagkabata, sila ng mga kalaro at mga tinuring kong kaibigan. Wala naman po kaming pinag-aawayan para umiwas ako sa kanila. Hindi po tama na dahil kay ate, magagalit din ako sa kanila. Baka mamaya kasi meron kang sinasabi sa kanila tungkol sa akin. Napag-usapan na namin na tuwing magkikita kami, walang magbabanggit sa'yo. Tsaka, wala na namang problema kay Ate Joyce kung sa'yo na naniligaw si Raven Basta. Sumunod ka na lang sa amin ni Itay. Kapatid lang kita. Wala kang karapatang pakialaman ang buhay ko. Ikaw itong may problema sa kanila, labas na ako dun. Wala ka palang kwentang kapatid eh. Tama na! Huwag na kayong mag-away. Ikaw, Ashley, hayaan mo na lang ang kapatid mo. Pero Tay... Hindi naman porket nakikipagbanding pa rin si Brianna sa mga pinsa mo hindi mo na siya kakampi. May kasalanan ka rin naman kasi. Oo na! Kasalanan ko na naman! Ang ibig ko lang sanang sabihin, matuto kang lumugar lalo na kapag may mga okasyon. Galit sila sa akin dahil hindi kasing talino ko ang mga pinsan ko. Alam naman namin ang kapatid mo na matalino ka talaga. Wala kang dapat patunayan kahit kanino. Bahala ka na nga sa buhay mo, Brianna. Huwag ko lang talagang mababalitaan na meron silang sinasabi sa likod ko. Sinisiguro ko sa'yo, ate, na walang sinasabi laban sa'yo. Alam kong galit pa rin sa akin si ate. Hindi ako sanay na para bang laging may pader sa pagitan namin. Kaya ako na ang unang lumapit sa kanya pero umiiwas siya. Napansin na rin yun ni Itay dahil kahit sa kanya umiiwas si ate. Para din kaming hangin na dinadaan-daanan niya. Ilang buwan pa lang si ate sa trabaho niya pero pagdating ko sa bahay nadatnan kong nagtatalo sila ni Itay. Ano pong nangyayari dito? Huwag kang mangialam dito! Isa ka pa eh! Bakit ka ba nagagalit, ha? Brianna, iwan mo muna kami ng ate mo. Meron lang kaming mahalagang pinag-uusapan. Sige po, Tay. Hindi man lang kita nakitaan ng pagsisisi sa ginawa mo. Wala naman po akong ginagawang masama eh. Anong wala? Nakakahiya kaya yung ginawa mo sa meeting nila. Hindi ka naman kasama doon. Gusto ko lang naman pong makatulong sa kaibigan nyo. Kaya lang hindi ka nakatulong. Palpak ang ginawa mo. Nagbakaw tuloy ang investor dahil sa'yo. Galit na galit ang kaibigan ko at baka masira ang pagkakaibigan namin nang dahil sa'yo. Sorry, Tay. Hindi ko naman alam na ganun ang mangyayari eh. Wala na tayong magagawa. Humingi ka na lang ng tawad sa ginawa mo. Hindi na po ako babalik dun. Wala na akong mukhang ihaharap sa kanila. Sige, ako na lang makikipag-usap sa kanya. Naiiling na lang ako matapos ko yun marinig. Hindi na rin naman ako nagulat dahil gawain na niya yun kahit noon pa. Hindi ko nga lang maintindihan kung bakit parang hindi nadadala si ate. May napahamak na nga, hihintayin pa ba niya na may mapahamak ulit dahil sa kanya? 1 linggo ng tambay si Ate Ashley sa bahay. Hindi ko alam kung may balak pa ba siyang mag-apply ng ibang trabaho. Habang nasa sala ko, nilapitan niya ako at kinausap. Hiring ba sa inyo, sis? Ha? Hindi ko alam Bakit? Mag-a-apply sana ako eh. Sige. Magtatanong ako. Nakakainggit ka kasi dahil ang laki ng sahod mo. Yun nga lang, laging puyat. Ayos lang yan. Basta kumikita. Siya nga pala. Pasensya ka na sa akin ha. Ayos lang, te. Sanay naman na ako Promise, aayusin ko na ang trabaho ko. Hindi na ako magmamagaling kahit na magaling naman talaga ako.
Ate, kung gusto mo talaga magtagal sa trabaho, hindi lang dapat sa trabaho magaling, kundi kung paano mo ilulugar ang sarili mo para wala kang maapakang tao. Oo na. Gusto ko na rin namang maregular sa trabaho eh. Gusto ko kasing makaipon. Kaya mo naman yan. Oo nga pala. Saan mo nabili yung cellphone mo? Sa mall. Ako, dapat nagsabi ka sa akin. May alam ako na maganda tsaka mura lang na bilihan ng cellphone. Sigurado na napamahal ka pa dyan. Okay na rin na sa mall ako bumili. Baka kasi maloko pa ako at peke ang mabili ko kung basta na lang akong bibili sa labas. Alam ko naman kung sino ang mga legit na seller, no? Sayang din kasi yung matitipid mo sana eh. Ganito na lang. Kapag may kakilala ka na gustong bumili ng cellphone gaya ng sayo, sabihan mo ko ha? Oo, te. Maiba nga pala ako. Nakikita mo pa ba yung matandang sinasabi mo? Oo, naglalakad siya minsan. Madalas ko siyang makita kapag papasok na ako sa trabaho. Hindi kaya may sira yun sa utak? Bakit siya lakad ng lakad? Mukha namang matino si Lola Felipa dahil nakausap ko siya. Kahit ano naman ang gawin niya, hindi na maibabalik ang mag-inang yun. Alam naman niya yon. Hindi nga lang ganun kadaling tanggapin dahil pagkatapos ng ilang taon, noon lang sila makikita ng kanyang anak at unang beses din niyang makikita ang apo. Ang malas naman niya pala. Malas talaga dahil ikaw ang napagtanungan. Ito naman eh, huwag mo na nga akong sisihin. Ang sabihin mo, hanggang dun na lang talaga ang buhay nila. Hanggang ngayon, naaawa pa rin ako sa kanila. Lalo na dun sa matanda. Sige, hindi na kita aabalahin sa pamamahinga mo. Nang pumasok ako sa trabaho, nalaman kong hiring ang kumpanya namin. Nagtanong na rin ako sa HR kung pwede bang mag-apply ang kapatid ko. Pwede naman daw pero hindi kami pwedeng magka-team. Kailangan hiwalay ng department. Habang pauwi ako, bigla ako natakam sa pianono. Kaya naman sa may bakery na ako bumaba para bumili. Doon lang kasi nakakabili nun at bihira sa ibang bakery. Malapit na ako sa bahay nang makita ko nagtatalo ang kapatid ko at si Tita Rose. May mga kamag-anak naman na umawat sa kanila. Ano ba ang nangyari, te? Hindi ako ang nag-umpisa. Si Tita Rose ang bigla na lang lumapit sa akin. Noon pa, galit na siya sa akin eh. Sana hindi ka nalang sumagot. Tsahin pa rin natin siya. Respeto na lang sana. Napuno na ako sa kanya eh. Nananahimik na nga ako eh. Narinig ko na nagbanta siya sa'yo. Baka mamaya sa sobrang galit niya ano na ang magawa niya sa'yo? Hindi naman ako natatakot sa kanya, no? Subukan niya lang talaga. Ano ba kasi ang pinagmula ng away niyo? Kung ano-ano kasi ang pangiinsultong sinabi niya eh. Hindi ko alam kung paano niya nalaman ang tungkol sa dati kong trabaho. Sana kahit anong galit mo, hindi mo pinatulan si Tita Rose. Lalo ko lang tuloy mapapasama. Alam mo namang kampi sa kanya ang mga kamag-anak natin eh. Wala na akong pakialam pa. Hindi mo man lang inisip ang itay natin. Hindi naman siguro magagalit sa akin si Itay. Tsaka ipinagtanggol ko lang naman ang sarili ko eh. May maganda pa naman ako ibabalita sa'yo. Ano yun? Hiring ba sa inyo? At pwede akong mag-apply? Oo, magkaiba nga lang tayo ng department. Ayos lang yan. Basta makapasok ako sa company nyo. Gumanda naman ang mood ni Ate Ashley. Nasira lang ulit nung dumating si Itay. Sa anyo nito mukhang nakapagsumbong na si Tita Rose sa kanya. Tahimik lang kami ni ate na nakaupo sa mahabang upuan. Naghihintay sa sermon ni Itay. Hindi ko kayo pinag-aral para maging basto sa mga kamag-anak natin. Si Tita Rose naman po kasi ang nagsimula eh. Nagpapahangin lang ako sa labas. Lumapit siya sa akin para lang insultuhin ako. Sapat na dahilan ba yon para sigawan mo siya at sagutin siya sa harap ng maraming tao? Nagdilim na po kasi ang paningin ko kanina eh. Kapag alam ko naman na nasa katwiran ka, lagi naman kitang ipinagtatanggol. Dahil sa ginawa mong to, para mo na rin sinabi na totoong inaakusan nila sa'yo. Sorry po tay.
Huwag ka sa akin mag-sorry. Pumunta ka sa Tita Rose mo at humingi ka sa kanya ng dispensa. Sa taas ng pride nun, hindi yun tatanggap ng sorry ko. Kahit paano, subukan mo. Ayoko po, Tay. Iba na lang ang ipagawa niyo sa akin. Talagang paiirali mo na naman ang katigasan ng ulo mo, ha? Wala nga po akong kasalanan. Kahit wala kang kasalanan, bilang respeto na lang sa tita mo, ikaw na ang magpakumbaba. Hindi po ako lalapit sa kanya. Kahit ano po ang mangyari. Ashley! Ashley, bumalik ka rito! Huwag kang bastos! Nag-uusap pa tayo! Ashley! Hayaan niyo na lang po si ate. Maiisip rin po niya ang mga mali niyang ginagawa. Ay, naging bulag ako sa mga maling ginagawa ng ate mo. Baka akala niya dahil hindi ko siya pinapagalitan noon, tama na lahat ng ginagawa niya. Ako na lang po ang pupunta kay Tita Rose at hihingi ng dispensa sa ginawa ni ate. Magpalipas ka muna ng ilang araw. Baka ikaw pa mapagbalingan ng galit ng tiyahin mo. Kilala ko ang hipag kong yon. Sige po, Tay. Huwag na po kayo magalit. Baka kayo naman po ang mapano. Gaya ng bili ni Itay, nagpalipas muna ako ng ilang araw bago ko pumunta sa bahay ni Tita Rose. Pero hindi ko siya matsyempohang nasa kanila. Hanggang umabot na ng 1 linggo. Nakapasok na rin si ate sa kumpanyang pinapasukan ko. Dahil magkaiba kami ng department, wala akong balita sa kanya. At hindi rin kami nagkakasabay ng pagpasok at pag-uwi. Gaya ng ginagawa ko bago umuwi ng bahay, dumadaan ako sa bakery. Habang naglalakad pa uwi sa di kalayuan, nakita ko si Lola Felipa at Tita Rose na nag-uusap. Sa hindi man lamang dahilan, may kaba ako naramdaman. Para na rin akong ipinako sa kinatatayuan ko. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na nakatayo lang. Basta na malayan ko na lang wala na sila sa kinatatayuan nila. Ano kaya ang pinag-usapan nila? Magkakilala pala si Tita Rose at Lola Felipa. Baka naman nagtanong din na matanda sa tiyahin ko. Tuluyan na akong hindi nakahingi ng dispensa sa tiyahin ko. Pinasabi ko na lang kay Ate Joyce. Sabi naman ito, hindi naman daw galit sa akin ng nanay niya. Inamin din naman ng pinsan ko na mainit talaga ang dugo ni Tita Rose sa kapatid ko. Lalo pa raw nadagdagan dahil sa mga ginawa nito. Akala ko rin maayos na ang trabaho ni Ate Ashley. Pero ganun na lang ang gulat ko nang may makarating sa aking balita. Puro negatibo ang sinasabi sa kanya ng mga katrabaho namin. Parang gusto ko na talagang sumuko sa kapatid ko. Ano na naman ba ang ginawa ko, ha? Akala mo yata hindi nakakarating sa akin ang mga ginagawa mo. Kung ano man ang naririnig mo, wala lang yun. Mga inggit lang ang mga yun. Mahalin mo ang trabaho mo kung gusto mo magtagal dito. Ano pa ba ang ginagawa ko? Masipag naman akong pumasok, ah. Ginagalingan ko naman ang trabaho ko para hindi ka mapahiya. Ayoko lang kasi na magkaroon ka na naman ng kaaway. Iba-ibang mga tao dito. Hindi natin alam ang iniisip nila. Huwag mo sanang masamain ang sinasabi ko sa'yo, ate. Kung makapagsalita ka, parang ikaw ang mas matanda sa atin, ah. Hindi na importante kung sino ang ate sa atin. Basta makinig ka naman, kahit alang-alang na lang kay Itay. Alam kong para akong nakikipag-usap sa hangin. Pero kahit papano napangaralan ko ulit si Ate Ashley. Bahala na siya kung susundin niya ako o hindi. Nagpasya na rin kasi ko na wag na siyang pakialaman pa sa mga ginagawa niya. Kung gusto niya magpa-impress na magaling siya sa lahat ng gawain, bahala na siya. Malamang yun talaga ang ugali niya. Ang malaki ang bilib sa sarili. Sana lang sa pagtagal matutunan din ni ate ang mahalagang aral sa pag-uugali at pakikipagkapwa-tao. Lola Felipa! Ay, ginulat niyo naman po ako sa bigla ninyong pagsulpot. Kamusta na po kayo? Ayos lang ako, Iha. Balita ko maganda na ang trabaho mo. Natutuwa ako para sa'yo. Salamat po, Lola. Tuloy po muna kayo sa bahay. Hindi na, Iha. Dito na lang tayo mag-usap. Baka ito na rin ang huling beses na makikita mo ko. Bakit naman po? Magpapakalayo-layo na po ba kayo? Napapagod na kasi ko
Gusto ko na lang pumirmi sa bahay ko. Ganun po ba? Nalulungkot naman po ako dahil hindi na tayo magkikita. Lagi kang mag-iingat ha. Kayo din po, Lola Felipa. Mag-iingat din po kayo. Kahit pangalawang beses ko palang nakakausap si Lola Felipa, nakakaramdam na ako ng lungkot. Dahil hindi ko na siya makikita na naglalakad dito sa lugar namin. Bala ko rin sana siyang pasakayin sa tricycle. Pero napansin kong may kasama siyang dalagita. Bago naglakad palayo, lumingon pa sa akin ng matandang babae at saka kumaway. Kilala mo pala ang matandang yun? Kayo po pala, Tay. Anak ni Lola Felipa ang mag-inang hinold up. Talaga? Kaya siguro bigla na naman siyang lumabas sa bahay niya. Matagal na kasi nung huli ko makita ang matandang yun eh. Paano niyo po siya nakilala taga-sitio Kabuko po si Lola? Dati ang nakatira dito bago sila lumipat ng sitio noon. Ganun po ba? Ay maiba nga pala ako. Kumusta ang ate mo sa trabaho? May mga naririnig po ako na hindi maganda. Pero ayoko naman pong makialam sa kanya. Matanda na po siya para malaman ang ginagawa niya. Oo nga. Alam ko nahihirapan ka na sa pakikisama sa kapatid mo. Sumobra naman po ang bilib niya sa sarili niya. Kaya akala niya lahat ng bagay alam niya na. Umaasa pa rin ako na balang araw magbabago din ang kapatid mo. Dahil abala o sadyang hindi ko lang pinapansin si Ate Ashley, tanging si Itay lang ang nakakapansin sa biglang pagbaba ng timbang ng kapatid ko. Hindi na rin nakatiis si Itay na hindi siya kausapin. Dahil pakiramdam niya may sakit na si ate. Ashley, may sakit ka ba na hindi sinasabi sa amin? Wala po, Tay. Bakit yun naman naitanong? Ang laki kasi ng ipinayat mo eh. Para kang hindi kumakain. Ano ba kayo, Tay? Ayos lang po ako. Bakit hindi mo tignan na sarili mo sa salamin na makita mo ang itsura mo? Lagi naman po akong nananalamin eh. Ang nakikita ko po ang napakaganda niyong anak. Naisip ko na baka hindi hiyang sa'yo ang trabaho mo ngayon. O baka pinababayaan mo na sarili mo. Hindi po Ayos lang po ako. Huwag na po kayong mag-alala. Tsaka kapag may nararamdaman naman po ako na hindi maganda sa katawan ko, ako na mismo ang pupunta sa doktor. Tumango na lang si Itay. Pero hindi pa rin siya mapanatag sa nakikita sa itsura ni Ate Ashley. Noon ko lang din napagtuunan ng pansin ng kapatid ko. Nang banggitin ni Itay na parang may sakit nga si ate. Hindi ko po kasi napapansin kung meron bang pagbabago kay ate Sigurado ako na may sakit ang kapatid mo. Kung hihipan ng hangin ng ate mo, siguradong matutumba siya. Pilitin na lang po natin siya magpa-check up. Kung kinakailangan po, a-absent ako sa trabaho. Ako na lang ang sasama sa kanya. Ang kailangan lang, makumbinsi natin siya. Sige po, kakausapin ko po siya kapag dumating mamaya. Salamat anak ha. Sobra na kasi ako nag-aalala sa kapatid mo eh. Hindi rin natuloy ang plano kong pakikipag-usap kay ate. Isang katrabaho kasi namin ang tumawag sa akin para sabihing isinugod ang kapatid ko sa ospital. Dahil bigla na lang nahimatay sa trabaho. Pagdating sa ospital, wala pa ring malay si ate. Mula nang dumating kami, hindi na umalis sa tabi niya si Itay. Noon ko lang din napansin na butot balat na lang si ate. Hindi nga maikakaila na may sakit siya. Ano kaya ang sakit ni ate? Malalaman natin kapag lumabas na ang laboratory test niya. Hindi kasi ako naniniwala na wala siyang sakit. Sana lang hindi malala. Magiging maayos din po ang lahat. Magtiwala lang po kayo. Oo, anak. Siya nga pala. Tawagan mo rin ang inay mo. Kailangan niya malaman na nasa ospital ang kapatid mo. Sige po, Tay. Lalabas lang po ako sandali. Sa hallway ng ospital ko na lang tinawagan si inay. Kasalukuyan pala silang nasa bakasyon ng kinakasama. Sinabihan ko na lang siya na maayos na ang kalagayan ni ate. Para hindi na siya mag-alala pa at baka bigla pa silang umuwi. Maya-maya lang tinapos ko na rin ang pakikipag-usap. Nakita ko kasi ang doktor na tumitingin kay ate. Baka dala na niya ang resulta ng lab test. Hindi nga ako nagkamali.
Pero nagtataka kami sa naging resulta. Nag-request pa nga si Itay na kung pwedeng ulitin ang test kay ate. Dahil doon mas lalo pa kami nagtagal sa ospital. Bakit hindi pa tayo pwedeng umuwi? Wala nga sabi akong sakit eh. Hihintayin lang natin ang resulta ng lab test mo. Duda kasi ako sa unang resulta eh. Mabuti na yung makasiguro tayo bago umuwi. Oo nga ate, konting tiis na lang. Pagbigyan mo na kami ni Itay ha. Ano pa nga bang magagawa ko? May gusto ka bang kainin? Bibili ako sa labas. Kahit ano po, bahala na kayo. Sige, maiwan muna kayo rito ng kapatid mo. Ikaw na muna ang bahala sa ate mo ha. Opo, Tay. Sis, talaga bang sobrang payat ko na? Oo, para ka ng kalansay. Tama nga palang sabi sa akin ng mga kasamahan ko sa trabaho. Pero bakit ganun? Tuwing tumitingin naman ako sa salamin wala naman akong nakikitang kakaiba. Ganun pa rin naman ang nakikita ko. Hindi kaya may diferensya na yung mga mata mo? Malinaw pa ang mga mata ko, no? Ang inaalala ko, baka matanggal ako sa trabaho nito. Ang isipin mo na lang, te, mas importante ang kalusugan mo. Kung kailan nagugustuhan ko na ang trabaho ko, tsaka naman nangyari to. Isipin mo na lang na may dahilan ng lahat ng ito. Anong dahilan? Para parusahan ako? Grabe ka naman magsalita. Hindi parusa ang pagkaka-ospital mo. Lahat ng mga tao dumadaan sa ganitong problema. Ewan ko ba, Brianna? Ganun ang nararamdaman ko eh. Nang lumabas ulit ang resulta, walang pinagkaiba sa una. Dahil sinabi naman ng doktor na pwede nang lumabas si ate ng araw na yun, inuwi na namin siya sa bahay. Si tatay na lang muna nag-aalaga sa kanya habang nasa trabaho naman ako. Nagtanong-tanong na rin ako sa mga malalapit kay ate sa trabaho. Ang sabi lang nila madalas daw na mapag-isa ang kapatid ko at naging tahimik lang. Baka meron lang pinagdadaanan ng ate mo. Tinanong ko kasi si Raven. Ang sabi niya, matagal na silang hindi nagkikita. Ewan ko ba, Tay? Tingin ko mas may malalim pang dahilan. Naisip ko nga na magpatawag ng albularyo. Baka yun ang mas makatulong sa ate mo. May kilala ba kayo? Meron sana, kaya lang matagal na siyang hindi nang gagamot. Nag-uulyanin na rin kasi matandang yun. Sino pong tinutukoy niyo? Si Aling Felipa. Marunong po palang manggamot si Lola Felipa. Kaya lang, Tay, baka tanggihan niya si ate na gamutin. Bakit naman? Kasi po, naging instrumento ang ate para mapahamak ang anak at apo ni Lola Felipa. Hindi naman kasi alam ni ate kung saan ang sakayan ng papuntang sityo. Hayun, nagmagaling na naman. Ibang direksyon po yata ang naituro ni ate. Bakit ngayon mo lang sinabi yan? Nangako po ako kay ate na hindi ko sasabihin sa inyo. Napilitan nga lang po ako dahil hinihingi ng pagkakataon. Subukan pa rin natin. Sige po, gusto ko rin naman pong malaman ang sakit ni ate. Bukas na bukas din pupunta ako sa sityo. Ngayon sana, kaya lang gabi na. Delikado na kung ngayon ako pupunta doon. Para bang gustong hadlangan ng panahon ng plano ni Itay na sunduin si Lola Felipa. Nag-aagaw liwanag pa lang kasi nang biglang bumuhos ang malakas na ulan na may kasama pang hangin. Kapag ganun kasama ang panahon, walang bumabiyahe na tricycle. Ayaw po talaga kayong paalisin, Tay. Saan po ba sana kayo pupunta? Maghahanap ako ng lunas sa sakit mo. Naniniwala po talaga kayo na may sakit ako, ha? Wala namang masama kung ipapatingin ka namin sa albularyo. Kung wala ka talagang sakit, di mabuti. Makakabalik ka na sa trabaho. Oo nga naman, ate. Tuwing sinasabi nyo na baka may sakit ako, ang dami ko nang nararamdaman na sakit sa katawan ko eh. Katulad ng mga binti ko. Para bang may tumutusok-tusok na libong karayom. Kailangan siguro kahit masama ang panahon ay tumuloy na rin ako. Delikado po, Tay. Alam niyo naman na madulas ang daan papunta doon at may bangin pa sa tabing daan. Nahihirapan na kasi ang ate mo eh. Kaya ko namang tiisin, Tay. Huwag na po kayong umalis.
O sige, sabihin mo lang kung ano pa masakit sa'yo, ha? Ang mga binti ko lang naman po. Kukunin ko ang langis. Hihilutin kita para mawala ang pananakit. Kinuha ko na ang langis at saka tinanggal ang kumot ni ate. Muntik na ako mapatili kung hindi ko lang napigilan ang sarili ko. Maliban kasi sa buto na lang ang binti niya. Namamaga din ang tuhod niya at may malaking sugat. Aray, hindi ko maituwid ang mga binti ko. Sobrang sakit talaga na parang ihiwalay na. Pagkatapos ng gagawin ko, giginhawa ng pakiramdam mo. Ito lang bang binti mo ang masakit? Oo, sis. Salamat ah. Pasensya ka na rin sa abala ko ah. Hindi ka nakakaabala. Natural lang sa magkapatid ang nagdadamayan. Lalo na tayong dalawa lang naman. Sana bumuti na ang pakiramdam ko. Gusto pa kitang ilibre sa paborito mong restaurant. Yan ang unang beses na ililibre mo ako kung sakaling matutuloy. Matutuloy yan. Isasama din natin si Itay. Naiiyak na lang ako habang nakikinig sa kapatid ko. Ilang sandali pa nakatulog na siya. Pero bakas pa rin sa mukha ang sakit na iniinda niya. Nung gabi hindi kami nakatulog ni Itay dahil sa pagbabantay kay ate. Umiiyak kasi siya at may pagkakataon pang napapasigaw. Lahat na ginawa namin para guminhawa ang pakiramdam ni ate. Pero wala pa ring epekto yun. Wala kami nagawa kundi painumin na lang ng pampatulog si ate. Nang mahimbing na siyang natutulog, tsaka ako lumabas ng kwarto niya. Kumusta na ang kapatid mo? Ayos naman po siya. Natutulog na ngayon. Ay salamat naman at maayos na siya. Ako na ang bahala sa mga kapitbahay nating magtatanong bukas kung anong ingay dito sa bahay natin. Magtapat nga po kayo. May ideya na ba kayo kung anong nangyayari kay ate? Imposible kasi na hindi makita ng doktor ang sakit niya. 2 beses natin siyang pinatignan pero pareho po ang resulta. Hindi pa kasi ako sigurado. Pero palagay ko, may kumukulam sa ate mo. Yun din ang pilit na sumisiksik sa isipan ko pero ayoko lang tanggapin. Huwag mo munang sasabihin sa kapatid mo kapag nagising siya bukas. Opo, Tay. Baka hindi rin siya maniwala eh. Kinabukasan gumanda na ang pakiramdam ni Ate Ashley. Pero namumutla pa rin siya. Nagagawa na rin niyang maglakad-lakad. Kailangan lang na may aalalay sa kanya. Malakas na din siyang kumain. Nawala rin ang pag-aalala namin ni Itay sa kanya kahit papano. Nang gumanda na ang panahon, umalis na si Itay papuntang Sitio Kabuko. Habang papunta nga sa lugar, maraming sumasagi sa isip ni Itay katulad na lang ng mga sinasabi ng mga taga samin. Pero pagdating doon, pinabulaanan nun lahat ng mga nakakatakot na sinasabi sa lugar. Mababait naman ang mga residente. At itinuro agad ang bahay ni Lola Felipa. Sino ka nga, iho? Tawagin niyo na lang po akong Daniel. Kahit anong piga ko sa utak ko hindi kita maalala. Ano bang kailangan mo sa akin? Gusto ko po sanang ipatingin sa inyo ang anak kong may sakit. Bakit sa akin? Hindi naman ako doktor. Alam ko po, pero magaling po kayong albularya noong araw. Magbabaka sakali po ako na baka pwede po kayong manggamot. Ayoko mangako ha, dahil matanda na ako Malaking tulong po sa akin kung sasama kayo at kung papayag ang mga anak at apo nyo. Tumango naman ang mga kasama niya sa bahay na yon. Mukha din silang mababait. Ang isa sa kanila siya pa ang nag-ayos ng mga gamit ng matandang babae. Isang dalagita naman ang sumama sa kanila bilang alalay ni Lola Felipa. Nakahinga na ng maluwag si Itay habang pabalik na sa bahay namin. Nang mga sandaling yun, pumasok na ulit sa kwarto si Ate Ashley. Dumadaing kasi siya na giniginaw. Dahil nga siguro halos butot balat na lang siya kaya ang bilis niyang ginawin. Bakit wala pa si Itay? Huwag kang mainip. Darating rin yun. Naiinip na ako. Gusto ko na bumalik sa dati.
Kaya lang, kapag ganito ang itsura ko, tatanggapin pa kaya ako sa trabaho? Bakit hindi? Ang kailangan mo lang naman magpagaling. May nakakaalam ba sa mga kamag-anak natin ng kalagayan ko? Wala. Ayaw kasi ni Itay na ipaalam. Hindi naman daw kasi makakatulong sa atin. Ang bait talaga ni Itay. Gusto lang niya akong protektahan laban sa mga mapanghusga nating kamag-anak. Huwag mo muna silang isipin. May nabasa ako, kapag daw may sakit o may nararamdaman sa katawan, kailangan lang daw na positibo mag-isip at iwasan din ang magalit. Hindi ko lang kasi maiwasan . Alam ko na hindi rin maganda ang naging tingin mo sa akin. Inayunan mo rin sila na ganun akong klase ng tao. Tapos naman na yun . Huwag na nating pag-usapan pa. May narinig akong tumigil na tricycle. Sigurado si Itay na yon. Lumabas ako at sinalubong ko si Itay at Lola Filipa na hindi na nagulat nang makita ko. Habang nasa biyahe, nabanggit na ni Itay ang tungkol sa akin. Pagdating sa loob ng bahay, pinaupo ko muna ang mga bisita at inalok ng maiinom. Maligamgam na tubig lang ang hiningi ng matandang babae. Salamat po, Lola, na pumayag kayo na gamutin ng kapatid ko. Kahit ang dami ko na nakakalimutan, ayoko pa rin tanggihan ang mga humihingi ng tulong sa akin. Sana po, mapagaling ninyo si Ate Ashley. Gusto na po niyang makabalik sa dati niyang buhay. Gagawin ko ang lahat. Nabanggit na ng Itay mo na nagkakahinala na siya kung anong karamdaman ng kapatid mo. Tayo na, puntahan na natin siya. Iginiya ko na si Lola Filipa sa kwarto kung saan naroon ang kapatid ko. Nakasunod naman sa amin ang dalagitan niyang apo. Si tatay naman kasalukuyang nasa kusina ng mga sandaling yun. Napasukan naming nakapikit si ate at bakas na naman ang sakit sa mukha niya. Nang tawagin ko ang pangalan niya, tsaka siya nagmulat ng mga mata. Biglang nanlaki ang mga mata niya nang makita si Lola Felipa. Anong ginagawa ng matandang yan dito? Paalisin mo siya! Ate, siya si Lola Felipa. Tutulungan ka niya gumaling. Paalisin mo siya, Brianna! Walang magagawa ang matandang yan! Siya ang kunikwento ko sa'yo na matanda na naggugulo sa akin habang kasama ko si Raven! Natatandaan ko na nga. Pasensya ka na, iha, sa inasal ko noon, ha? Gusto ko lang naman kasing alisin ang itim na mahika na bumabalot sa'yo noon na pwedeng magpahamak sa'yo. Sinungaling! Lumayas ka rito! Huminahon ka naman, ate. Huwag kang sumigaw dyan. Kung gusto mo akong huminahon, palabasin mo siya rito! Nasaan na ba si Itay? Bakit niya hinayaan na makapasok ang matandang yan dito sa kwarto ko? Lalabas muna kami ng apo ko. Bumalik na kayo sa pinanggalingan niyo! Ate, ayaw mo bang gumaling ka, ha? Doktor ang kailangan ko at hindi ang matandang yon. Siya ba ang sinundo ng Itay? Oo, siya nga. Hindi ako makapaniwala na magagawa ni Itay na ipagkatiwala ako sa isang matandang baliw. Ate naman, nasa labas lang sila. Baka mamaya marinig ka. Wala akong pakialam! Lagi ka namang ganyan. Sarili mo lang ang iniisip mo . Samantalang ikaw naman ang may kasalanan kung bakit ka nagkakaganyan. Hindi ko naman ginusto na magkasakit ako . Hindi nga, pero dahil sa ugali mo. Kaya merong kumulam sa'yo. May nagbigay sa'yo ng sakit. Kaya sana naman makipagtulungan ka na para gumaling ka na. Sabi ko na nga ba, yun din ang naiisip ko. Kung ganun, tatawagin ko na si Lola Felipa. Ayoko nga sa kanya! Namimili ka pa talaga. Tanging siya lang ang makakatulong sa'yo. Kung ayaw mo, di wag. Bahala ka na nga sa buhay mo. Hindi mo man lang iniisip ang kapakanan namin. Gusto mo bumalik sa normal ang buhay mo. Ganon din kami.
Gusto ko na rin makapagtrabaho. Walang magagawa ang pag-iyak mo. Kailangan mo rin tulungan ang sarili mo. Sa inis ko, iniwan ko si ate na umiiyak. Siya na nga ang gusto naming tulungan, siya pa ang nag-iinarte. Nasa sala pa rin si Lola Felipa kausap ni Itay. Naupo ako sa tapat nila. Nagpaalam naman si Itay na kakausapin ng kapatid ko. Ashley, Itay, paalisin niyo na ang matandang yun. kalimutan mo muna ang ginawa mong kasalanan sa kanya. Ang importante, gumaling ka. Alam niyo na po. Oo, kahit si Aling Felipa, isinantabi muna yun dahil gusto niyang tulungan ka. Paano po kung hindi niya ako mapagaling? Magaling si Aling Felipa, magdiwala ka sa kanya. Nalaman na nga niya kung sino ang nasa likod ng nangyayari sa iyo. Talaga po? Sinong kumulam sa akin? Ang Tita Rose mo. Ganun ba kalaki ang galit niya sa akin? Ang hiling lang ni Aling Felipa, magtiwala ka sa kanya na mapapagaling ka. Opo, Tay. Papapasukin ko na siya. Ilang sandali lang pumasok na rin si Lola Felipa. Umiwas ng tingin si ate. Dahil hindi niya matagalan na matiim na titig ng matanda sa kanya. Umupo siya sa tabi ni ate at sakay nilabas ang maliit na botelya na pinaglalagyan ng espesyal na langis. Inilabas din nito ang pulang panyo na merong nakabalot sa loob. Alisin mo lahat ng pag-aalinlangan sa puso mo. Ibigay mo lahat ng pagtitiwala mo. Opo. Ikaw na nasa likod ng pagpapahirap sa dalagang ito. Alam ko na ang kaanyuhan mo at kung sino ang nag-utos sa iyo. Bawiin mo ang sumpa sa kanya o ibabalik ko sa iyo. Kaninong boses yun? Nakakatakot! Kung ganon, ayaw mo makipagkasundo na lang sa akin para lubayan ang dalagang ito. Wala na akong magagawa kung yan ang gusto mo. Inumpisahan ng bigkasin ni Lola Felipa sa wikang Latin ng orasyon na madalas niyang ginagamit para ibalik sa kalaban ng sumpang iginawad kay ate. Sa ginagawa nito, parang hinihigop ang buong lakas ni Ate Ashley. Nawalan siya ng malay dahil hindi na niya kinaya. Patuloy naman ang manggagamot sa kanyang ginagawa. Hindi ko siya isusuko sa'yo! Kahit buhay ko pa maging kapalit! Naiyak naman ako dahil sa kabila ng nagawang kasalanan sa kanya ni ate. Ginagawa pa rin niya lahat para lang gumaling ang kapatid ko. Lumipas ang ilang oras, naririnig pa rin namin ang orasyon ni Lola Felipa. Mukhang hindi rin sumusuko ang kumukulam kay ate. Bakit hindi pa niya pabayaan ng ate? Sa tindi ng galit niya, gusto pa niyang pahirapan ang kapatid mo. Ang sama naman niya. Bakit ganun si Tita Rose? Hindi naman siya mismo ang gumawa. Nagbayad lang siya para pahirapan ang kapatid mo. Sa pagkakataong ito, siya ang sumisira ng samahan ng pamilya natin at hindi si ate. Naalala ko tuloy ang pagbabanta niya kay ate. Ito pala ang plano niya. Palagay ko hindi rin niya inaasahan na ganito ang mangyayari. Baka gusto lang niya naturuan ng leksyon ng kapatid mo pero hindi niya alam kung gaano kadelikado. Kahit ano pa po ang dahilan niya, hindi pa rin tama ang ginawa niya. Uy, saan ka pupunta, Brianna? Babalik din po ako kaagad. Pinuntahan ko ang bahay ni na Tita Rose pero wala siya doon. Nagtataka naman si Ate Joyce kung bakit ko hinahanap ang nanay nila. Pinili ko na lang na manahimik. Wala namang kinalaman ng mga pinsan ko sa ginawa ng kanilang ina. Hindi na kailangan na madamay pa sila. Pakisabi na lang kay Tita Rose na sana maayos na ang gusot sa pagitan nila ni ate. Pamilya pa rin tayo. Hindi tama na nag-aaway tayo dahil lang sa maliit na bagay. Lingid sa akin, nasa loob lang ng bahay si Tita Rose at narinig ang sinabi ko. Sa isip niya nagpapasalamat siya. Dahil hindi ko siya ibinuko sa mga anak niya. Sa kabilang banda, naiintindihan ko rin siya dahil sa pagmamahal niya sa kanyang mga anak. Kaya nakagawa siya ng isang bagay na alam ko naman na pinagsisisihan na niya.
Marami namang pagkakataon na naging mabuti siya sa amin. Lalo na nung iniwan kami ni Inay. Pagbalik sa bahay, nasa sala na ulit si Lola Felipa. Hapong-hapo ang kanyang anyo. Hindi na dapat siya napapagod sa kanyang edad. Magaling na ang kapatid mo. Kailangan lang niya ng pahinga. Maraming salamat po sa inyo, Lola Felipa. Pasensya na po kung napagod kayo. Wala ito, iha. Ang mas importante, ligtas na ang kapatid mo. Lola, may itatanong sana ako sa inyo. Ano yon, iha? Nakita ko po kayo nun na nag-uusap ni Tita Rose. Ano pong pinag-usapan ninyo nun? Siya ang nagsabi sa ginawa ng ate mo. Nagalit ako nung una sa nalaman ko. Pero sa bandang huli, pinatawad ko na lang ang kapatid mo. Maraming salamat po. Napakabuti po ninyo. Sa bawat pagkakamali natin, may natututunan tayo. Naniniwala ako na nagising na sa katotohanan si Ashley. Maging aral sana sa kanya na hindi sa lahat ng oras siya lagi ang bida. Bigyan din niya ng pagkakataon ng iba na ipamalas din ang kanilang galing. Bata pa lang po kami, malaki na ang bilib ni ate sa sarili niya. Nadala niya yon hanggang ngayon. Siguro naman, magtatanda na siya. O paano, iha? Aalis na kami ng apo ko, ha? Itatawag ko na po kayo ng tricycle. Habang nakatanaw sa papalayong tricycle na sinasakyan ng maglola, pinlano ko nang lagi kong dadalawin si Lola Felipa sa kanila. Pumasok lang ako sa loob ng bahay nang mawala na sa paningin ko ang sinasakyan nila. Napasukan ko nagising na si Ate Ashley. Mabilis ko siyang nilapitan at niyakapan ng mahigpit. Salamat sis ha. Dahil sa inyo ni Itay, gumaling ako. Hindi mo kailangan magpasalamat. Mahal ka namin ni Itay, kaya lahat gagawin namin. Nag-usap na kami ng ate mo. Hindi na namin ipapaalam kay Tito Enrico nyo ang ginawa ng asawa niya. Basta makita lang namin ng ate mo na nagsisisi siya sa ginawa niya. Kilala po natin si Tita Rose. Isipin na lang po natin ang mga ginawa niyang kabutihan sa atin noon. Siguro ganoon lang ang isang ina. Nakakagawa ng kamalian kapag ang anak na ang nasasaktan. Balang araw, magiging nanay rin tayo. Tsaka natin siya mas lalong mauunawaan. Araw ng linggo ngayon, pumunta tayo sa simbahan para makapagpasalamat sa Diyos. Kaya mo na ba maglakad, ate? Oo, bumalik na naman ang lakas ko. Hindi namin nakalain na makikita namin si Tita Rose at ang buong pamilya niya sa simbahan. Lumapit si ate sa kanya at nag-usap sila. Nagyakapan pa sila at alam namin na nagkapatawaran na silang dalawa. Mas magaan talaga sa dibdib kapag pinili natin na magpatawad, kesa pairali ng galit at pride. Sa ngayon ikinasal na si Ate Ashley at kasalukuyan nagdadalang tao. Ako naman sa ibang kumpanya na nagtatrabaho at nakatira pa rin sa bahay ni Itay na 3 taon ng retirado. Pareho kami excited sa pagdating ng bagong miyembro ng aming pamilya. Maraming salamat po sa pagpili ng kwento naming magkapatid, Miss Gwen. Sana kapulutan ng aral ng mga tagapakinig ninyo ang istoryang ibinahagi sa araw na ito. Wakas. Ate, sino yung mga kausap mo?